Bukod sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo at tulong sa Davao City, sa ilalim ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, may hatid pang isang good news sa lungsod. Ito ay ang 15 million pesos na pondo sa Southern Philippines Medical Center para sa paghahatid at pagpapatupad ng zero billing. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yun ang utos talaga ng ating mahal na presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Lahat ng mga departamento, lahat ng sanga ng gobyerno na yan dito. Kaya ako, taus-pusang po talaga nagpapasalamat sa iyo, naglilingkod, nagsisilbi. Okay naman yung konting puyat. Basta masaya, basta lipay, basta happy ang mga tiga Davao. Yun po talaga ang gusto na natin makikita. Ito ang iniwang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez nang pinasinayaan niya ang ika-23 bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao City. Ipinangako niya na patuloy na tutuparin ng liderato ng Kamara ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas walang maiiwang Pilipino. Kaya naman ang BPSF sa Davao City naging matagumpay at nakapagbigay ng tulong sa tinatayang nasa 250,000 na individual. Nakapamahagi din ng programa ng 1.2 billion pesos na halaga ng tulong sa parehong cash at in-kind assistance mula sa 38 ahensya ng gobyerno. Pero bukod sa tulong na dala ng Serbisyo Fair, may iba pang programa na inilunsad sa Davao City. Isa na dyan ang Integrated Scholarship and Incentives Program o ISIP kung saan may 3,000 estudyante ang makakatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance kada 6 na buwan. Nabigyan din sila ng tig 5 kilo ng bigas. Mas madali rin silang mabibigyan ng trabaho dahil makakasama sila sa Government Internship Program o GIP kung saan prioridad sila na ma-employ sa oras na makatapos ng pag-aaral. Isa pa sa programang binuksan ng gobyerno sa Davao City ay ang Cash Assistance and Rice Distribution Program o CARD. Dito may 3,000 PWD, kapos ang kita at mga senior citizens na nabigyan din ng tig 5,000 pesos na cash assistance at 20 kilo ng bigas. Para naman sa mga Davaoenyong nagbabalak na magnegosyo, maliit man o malaki, may binuksan ding programa ang pamahalaan para sa kanila. Ito naman ang Startup Investments, Business Opportunity and Livelihood o SIBUL program. Ang 3,000 benepisyaryo na napili para sa programa ay nakatanggap rin ng tig 5,000 pesos na cash assistance mula AKAP bilang panimulang puhunan. Pero bukod pa sa mga nasabing programa, hindi rin nakalimutan ng pamahalaan ang mga may sakit sa Davao City. Kaya naman, mismong si House Speaker Martin Romualdez dumaan pa sa Southern Philippines Medical Center para magbigay ng tulong at dito, inanunsyo niya na mabibigyan ng ospital ng 50 million pesos na pondo para sa mga hihiling ng zero bill sa ospital. Mula September 5 hanggang 6, makakatanggap din ang bawat isang pasyente ng 10 kilo ng bigas. Kahit naman ang mga masisipag na empleyado ay makakatanggap din ng tig 10,000 piso. Pero kung merong regalo para sa mga pasyente, maagang pamasko rin ang hatid ng liderato ng Kamara sa mga nasa poorest of the poor. Nasa 300 mga street dwellers, mga nagtitinda sa bangketa, street sweepers at kahit mga ngalakal, nabigyan din ng tig 10,000 piso sa tulong pa rin ng BPSF. Dinagdagan pa ito ng tig 20 kilo ng bigas. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng ayuda sa 2 araw na programa. Hiling nila, magtuloy-tuloy na ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan. Sana po pagpatuloy po nilang pagtulong po sa mga tao na mga mahihirap at hindi lang po dito. Maraming salamat sa gobyerno natin at sa mga programang katulad dito. Sabi naman ng BPSF National Secretariat, hindi dito nagtatapos ang BPSF sa Davao City dahil posibleng makabalik pa ang Serbisyo Fair sa lungsod para maghatid ng tulong. Pero sa mga susunod na linggo, iikot sila sa Cavite, Pangasinan at Bicol Region. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.